speaking of DDS, mga ate at kuya, may isa yata pong, well, maybe considered a DDS. Pero PMAers na mukhang hindi rin natutuwa kay Kuting. Alright? Talagang may pananaraydor mga ate at kuya. Hindi pa nga ako nagre-react sa vlog ni Spokes Harry Roque. Mukhang may pananaraydor na ginagawa si Kuting kay PRRT. Anong mukha? Pananaraydor na yun. Kung 'di ba sabi ni Queen Bojaquera, ni Miss Maharlika, hindi mahagilap si Boyeng Rimulya. Dapat ma-question si Boyeng Rimulya kung bakit nandito na sa loob, labas-masok na ang ICC. Nag-iimbestiga na ng palihim. Hindi binabalita ng media, no? Binubulgar lang ni Miss Maharlika. So sino ba ang DOJ Secretary? 'Di ba si Boyeng Rimulya? O dapat i-ano niya 'yon? Pasubalian niya, if you may, 'di ba? Dapat kontrahin niya yung sinabi ni Spokes Harry Roque and even ni Miss Maharlika na labas-masok na dito ang ICC, nag-iimbestiga. At ang balak ng ICC ay bitbitin si Tatay Digong kasama si VP Sara. Ikukulong abroad kapag napatunayang guilty of crime against humanity, mga ate at kuya. Yun yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Sanga-sanga ang ganap, mga ate at kuya. So, may pananaraydor daw na nangyayari. Pamangkin ng... Ha? Maraming galit? Ganon ba? Pamangkin siya ni Anes. Kaya pala kapilyedo. Shoutout po. Oo, may nag-chat lang sa akin, replyan ko lang, wag kayong ano diyan. Marami daw imbierna. So dahan-dahan din sa bibig, Miss Pebbles, kung tutuusin. Shout out, ma'am, you know who you are. Okay. Nanonood pala ang ating hoy, mag-hi nga kayo. Anyway. Anyway, may isang imbierna, mga ate at kuya, na sundalo, graduate ng PMA, sa kaganapan ngayon na parang tinatraydor. Ang tanong, si Kuting baga ang tumatraydor kasi dapat, baka hindi raw desisyon ni hindi raw desisyon ni Boying yung pagpapapasok, hindi desisyon ng DOJ ang papasukin ng ICC kasi nga, di ba, allegedly na hospital sa St. Luke's, hindi nagpaparamdam, hindi natin nakikita, right? Wala daw proof of life. So, desisyon daw talaga ni Kuting na papasukin dito yan. So, maybe, desisyon niya ni Butod. Right? Kaya lang si Kuting, sunod-sunuran. Walang balls o gabutiki yung balls? Maalin man. Kasing laki lang ng itlog ng butiki yung balls. Ang sagwa. Anyway, eto po ang post. Alam nyo, mga ate at kuya, delikado si PRRT, ha? Delikado si PRRT. Sa tingin ko mabibit-bit yan. Ang makakapigil lang yan, taong bayan. Ready ba sila sa 32 million ni VP Sara? Ready ba sila sa mga DDS? Both influencers and ordinary people. Papayag baga ang bansang Pilipinas na bitbitin si Tatay Digong? Well, eto po ang sabi ng isang PMAer. This is Captain Clemente Enrique, retired PMA class Baron of 83. Batch 83 siya. Si Captain Clemente Enrique. Yan. So, ano sabi niya? Ubos na ang pasensya ng tao. Pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Yun ang hinahanap ng mga tao. So, hindi lang pala ako, right? Hindi lang pala ang mga Mawinians and ang ibang mga supporters ng mga DDS vloggers or mga, 'di ba, mga tumalikod na kay Kuting na mga vloggers ang nag-i-expect na sana ang performance ni Kuting ay ka-level naman ng performance ni PRRD. Hindi palpak. Mabuti nga ngayon, hindi nagmamahal ang bilihin, pero may ilang araw pa Nagmahal nun ng sibuyas ng 850, mga magbabagong taon na, mga tat kuya. Kaya lang nabuking yung mga smugglers dahil kay Miss Maharlika. So baka natatakot silang i-manipulate ang ngayon, ang stocks, 'di ba? Ang presyo,
Natatakot sila mag-hoard. Kasi pag naulit ang yung napakalalang inflation last year, yung umabot ng 850 ang sibuyas, pag naulit yun, matinding kahihiyan kay Kuting yun. Na wala talaga siyang nagagawa. Mabuti binitawan niya ang DA, di ba? So anyway, ayun nga po, umaasa ang mga tao na pantayan kung hindi man kayang lagpasan ang standard na ni Pangulong Duterte sa pagpapatakbo ng gobyerno. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. So, Tamba, are you ready? Butod, ready ka? Kuting, ready ka? You will go down. Yan ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking or what the Filipinos are thinking, how the Filipino feels or as a whole, ang lahing Pilipino, and continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. Kasi yung suppression nakikita eh. 'Di ba, sina Ka Eric, Dr. Lorraine Badoy, mga vloggers na mga nagki-criticize pero nililista sa Oplan ipatutumba. SMNI, program ni PRRD, VP Sara inaatake. Oh. 'Di ba? So good luck daw, sabi ng general. Ang lahat ng aatake sa Duterte babagsak. Ensaymada vloggers, naririnig nyo ang sinasabi ng general? Ng isang retired PMAer? Kasi mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Pangita, may bagong survey, laglag na naman although bumaba yung kanilang trust rating or something, VP Sara remained high pa rin, highest among the, di ba, the mga kilalang politiko ngayon. Si Tamba laglag pa rin. O sige, atakihin yung mga Duterte kasi ang trabaho ngayon ng mga ensaymada vloggers, meron nga daw palang HOR vloggers. Totoo ba? Can you confirm HOR? House of Representatives? May HOR vloggers na? House of Representative vloggers? Oh. Eto nga yun, mga atat kuya. Andali ha. Oh, ito. Sabi ni Joie de Vivre, galit na yung HOR sa mga vloggers na defenders nila. Kumuha kayo ng engot tapos magagalit kayo sa engot na resulta. Sino ba yung mga HOR vloggers na yan? Malamang yung iba dyan ensaymada, yung iba dyan yung mga mahal ang bayad. Yung mga kilala na bigla na lang naging anti-Sara Duterte, walang epekto eh. Ewan ko sa inyo. Na-imbyar na daw ang HOR dahil parang hindi talaga effective yung kinuha nilang mga vloggers o yung mga tagapagtanggol nilang vloggers. Ay kasi ang atake ng mga anti-Sara vloggers or anti-Duterte vloggers, tinatawag nilang Fiona si VP Sara, pagkaganda-ganda naman. Fiona daw, sinong Fiona sa Pilipinas? Yung jowa ni Shrek. 'Di ba yung si Pinoy Ako Vlog? Yun yung kamukha ni Fiona. Si VP Sara, di hamak namang pagkaganda-ganda. Tapos ang atake ad hominem, paano magiging mabisa yun? Tapos yung atake nila na may 5.5 missing remittance yung DepEd. Nasupla naman. Hindi naman talaga nawawala. So paano nila sisiraan ng isang public servant na katulad ni VP Sara na nagtatrabaho ng maayos? Kalkal pa kayo ng skeleton sa closet ni VP Sara, baka sakaling may makita kayo. Pero hindi porke na, 'di ba? Kung totoo ang suhulang nagaganap sa mga ensaymada at sa mga Tamba vloggers, bumabanat lang ang mga yan dahil sa utos, hindi dahil sa bukal sa loob nila na, 'di ba, na mahal nila ang mga Pilipino at dapat na at totoo na may mga ginagawang kabulastugan si VP Sara. Ano ang isa pa dito mga tat kuya? Ito si Miss Sas. Ito medyo nakakabahala to mga tat kuya ha. Although matapang yung retired captain ng PMA na si Captain Clemente Enrique, medyo nakakapag-alala ito. Kapag sinabi ng Amerikanong no more Duterte, no more Duterte. Ano ba sa tingin nyo kapag may US bases sa bansa mo, wala silang say sa politika nyo? Ay, nandito nga ang US bases eh. 9 EDCA sites, baka nga nadagdagan na. Nandito ang kano. Ngayon, kapag gusto na ng ICC bitbitin si Tatay Digong at nag-EDSA tayo or nag-people power tayo, baka ratratin tayo ng mga kano, mga ate at kuya. Or maybe, sila
well, dati, ano ba ang ginawa sa pamilya Marcos na hindi naman natutunan ni Kuting ngayon? 'Di ba ang nagbitbit sa kanila papuntang Hawaii ay ang mga kano? Kaya na-destabilize ang tatay nila, nakialam ang kano, and now, kakampi na ni Kuting ang kano. Anong nangyari sa kanya? Oh. Ang nagbitbit sa kanila para ilabas sila ng Pilipinas, ipatapon sa US territory, ay ang mga kano. Ang balak nila, umuwi lang ng Ilocos. Kaya lang, 'di ba? Sabi ni Cory kung sa pelikulang Made in Malacanang, get them out of the Philippines. Adi, kano ang kaya si PRRD baka ang magbitbit palabas ng Pilipinas niyan, yung mga sundalong kano nakakalat sa Pilipinas. Kapag may destabilization laban kay Kuting at si Kuting ang nagpapasok ng mga military bases dito, for sure po protektahan ng mga kano yan. May laban kaya tayo mga ate at kuya sa mga sandalong puti na nandito ngayon? Kayanin kaya ng mga Pilipino ang mga matatangkad, mapuputi at mga dekalibre ang armas na mga nanditong pinapasok ni Kuting? Naniniwala ba kayong tinraidor na ni Kuting si Pangulong Duterte sa pagpapasok hindi lang sa pagpapapasok ng ICC, kundi sa pagpapapasok din ng mga sundalong kano dito? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.